Maligayang buwan ng Agosto sa inyong lahat. Ako po si Chef Liza, ang inyong reyna ng kusina, nagbabalik sa Pinoy edisyon ng Kitchen Queen. At dahil buwan ng Agosto ngayon, karamihan sa ating mga Pilipino alam na ito ay linggo ng wika. Kaya sa abot ng aking makakaya, hayaan ninyong ituro ko sa inyo ang napakasarap na putahing ihahatid ko sa wikang Filipino. Yan, tama na. Para sa ating putahe ngayong araw, syempre ang gagawin ko ay isang napakakilalang lutuing Pinoy. Bukod sa adobo, ano ba yung unang-una ninyo naiisip na pagkain Pilipino? Syempre, ang maasim na sinigang. Pero syempre, dahil tayo ay nasa Kitchen Queen at tayo ay nasa kusina ng reyna ng kusina, gagawin nating kakaiba ang ating sinigang. Abangan ninyo kung paano ko ihahain sa inyo at paano ko lulutuin ang sinigang na ito. So para ngayong araw, ang gagawin ko ay sinigang na maya-maya sa miso ala Chef Liza. Narito ang ating mga sangkap sa ating sinigang sa miso. Maya-maya na akin ang tinanggalan ng tinik at hiniwalay. Ulo ng maya-maya at ang tinik nito, gagawin natin siyang pampalasa sa ating putahe. Sitaw, labanos, mustasa, talong, sibuyas, bawang at kamatis, siling berde, sampalok, patis ang ating pampaalat, miso. Handa na ba kayo lutuin ang ating sinigang? Tara! Sa mainit na apoy, igisa ang ating bawang, sibuyas, kamatis. Lutuin hanggang malanta ang sibuyas, ngunit huwag hayaan itong masunog. Sabi nila, pag mabango daw ang ginisa mo, ibig sabihin magaling ka daw magluto. Kasi nababasa daw ang galing ng isang tao sa pagluluto sa amoy ng ginisa. Kaya, sana naaamoy nito kung ginisa ko dahil mabango siya. Ayan. Niligay ko na ang bawang. Niluluto na ating sibuyas. Isunod ang ating kamatis. So, ito na naman tayo. Gumagawa na naman tayo ng sufrito. Ano ang sufrito? Ito ay ang ginisang bawang, sibuyas at kamatis na pinalanta mo para gumawa ng magandang pampalasa sa ating mga sabaw at mga salsa. Kadalasan, pag nagluluto ang mga tao ng sinigang, hindi sila nagigisa. Gagamitan lang nila ng tubig tapos ilulubog lang lahat ng mga sangkap sa pinagkukuluan. Pero ako, gusto kong ginigisa muna yung kamatis, kasi gusto kong lumabas yung lasa. Pagdating sa ginisa at pagdating sa sufrito, kailangan nating maging pasensyosa. Kasi yan ang gusto talaga natin. Kailangan hintayin natin na maghiwala yung balat sa pinaluban. Hindi. Yung balat sa laman ng kamatis natin. Ngayong malabsak na ang ating kamatis, susunod na natin ang ating miso. Kumuha lang tayo ng tubig, dudurugin lang natin, at saka natin siya ilalagay sa ating kaserola. Lagyan lang ng konti. Yan. Kagaya ng sinasabi ko sa mga iba nating putahe, pagdating sa mga sabaw, sa mga sarsa, lumalabas ang linamnam ng ating mga sabaw sa pamamagitan ng mga kulo. Habang tumatagal, lalo natin silang napapalasa. Kaya hintayin natin itong kumulo bago natin isunod ang mga iba pang sangkap. Habang pinapakaluan natin ang ating miso, palalambutin natin ang ating sampalok at pagkatapos na ipipigain natin ang katas ito. Ngayon kumukulo na ang ating miso, pwede nating ilagay ang ating ulo ng isda. Ito ang magpapalasa sa ating sabaw. Dadagdagan natin ng tubig hanggang natatakpan na ang ating isda. Ngayon kumukulo na ulit ang ating sabaw, handa na nating ilagay ang ating mga gulay. Unahin natin ang gabi kasi ito ang magpapalapot sa ating sinigang. At ang ating sitaw. Hintayin ulit nating kumulo. Kumukulo na rin nating sampalok. So, pwede natin siyang durug-durugin ng ganito para lumabas ang katas ng sampalok. Siyempre, lahat sanay tayo na gumagamit ng sinigang mix or tamarind paste. Pwede natin din gamitin yon. Pwede siyang maging alternatibong paraan
para mapaasim, na pampaasim sa ating sinigang. Ngayon, kumukulo na ulit. Susunod naman natin ang ating labanos. Talong. Ito na ang pampaasim sa ating sinigang. Ang sampalok. Isalin, salain, piga-pigain, at ilipat sa ating sabaw. Ayan. Siling berde. At ang ating patis, palasa. Habang kumukulo ang ating sinigang, gagawin na natin ang ating isda. Piprito natin ang ating maya-maya. Yan ang kakaibang style or estilo na gagawin natin para sa verasyon ng sinigang na ito. Magkabilang pisngi ng isda, lalagyan natin ng asin at paminta. Pag tayo nagpiprito ng isda, dapat yung kung saan yung merong balat o kung saan yung merong skin, ito ang ating unang pinuluto. Ito, di ba? Kanina, kulay pink yan. Nakikita natin na nagiging puti na siya. Kapag kalahati na yung inaabot ng isda, ibig sabihin, naluluto na yung loob ng isda. So, nakikita natin na naluluto na yung ilalim. Gusto nating ma-achieve ay ang lutong ng balat ng isda. Pwede natin siyang baliktarin. Ang huling sangkap na gulay para sa ating sinigang ay ang mustasa. Lalagay natin siya sa huli para lang maging pampalasa sa ating sinigang. Ito na ang ating sinigang. Handa na tayong gumawa ng glaze o tinatawag na sarsa. Yan ang kakaibang twist o pakulo na gagawin natin para sa ating sinigang. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng pagkuha ng sabaw ng sinigang. Lalagay natin siya sa isang kawali. Hahaluin lang natin siya na hahaluin hanggang mabawasan ng sarsa nito. Nagiging malapot siya dahil nag-e-evaporate yung tubig. Sa Ingles, tawag dito reduction. Paano natin malalaman kung pwede na yung ating sarsa? Sa likod ng kutsara, pag nakita natin yung nakakagawa na siya ng linya at sumasama yung sabaw o yung sarsa, pwede na. Isang kakaibang presentasyon ng ating sinigang na maya-maya sa miso. Tikman natin kung kahit na ibang itsura niya ay pareho pa rin ang lasa. So, meron tayong kanin. Ito ang ating sarsa na sabaw dati. Nandun pa rin yung asim. Ang gulay. Ating isda. Saktong-sakto yung pagkakaluto dun sa isda. Hindi siya matigas, malinamnam pa rin siya. Iba man ang paraan ng pagkakaluto ng sinigang, nandun pa rin yung pamilyar na panlasa na hinahanap natin. Yung asim, yung linamnam, nandun pa rin sa sinigang na to. So sana nagustuhan ninyo yung version ko ng sinigang na maya-maya sa miso. Ito po si Chef Liza, naghahatid sa inyo ng bago at nakakaaliw na mga paraan para pasarapin ang inyong mga lutuin. Hanggang sa muli, dito lang sa Kitchen Queen. Susubukan ko, okay? Ay.